Pagkatapos ng isang linggo, habang naglalakad ang grupo nila Charm, ay nakita nila si Mark at tinawag nila ito. Mark! Sigaw ni Charm. Lumapit naman si Mark sa kanila. Oh, bakit? Kunot noong tanong ni Mark kay Charm. Nabalitaan ko na may gusto ka daw kay Serena, totoo ba yun? Tanong ni Charm. Oo, bakit? Tanong muli ni Mark. Lumapit ng bahagya si Charm sa kanya at bamulong. Gusto mo bang tulungan kita para mapasayo si Serena? Bulong ni Charm sa kanya. Talaga, paano? Curious na tanong ni Mark sa kanya. Ngumiti si Charm sa kanya, habang nakakross ang dalawang braso nito. May plano kami, para sa kanya. Ang kailangan mo lang ay makikooperate. Tumango naman si Mark at ngumiti din. Pagkatapos ay lihim nilang pinagplanuhan ang balak nila kay Serena. Pagkatapos ng kanilang klase, ay agad na inayos ni Serena ang kanyang mga gamit. Si Leo naman ay hindi pa bumabalik simula nang kinausap sila ng kanilang coach. Serena, may nagpapabigay sa'yo. Sabi ng kaklase ni Serena at ibinigay sa kanya ang maikling sulat, at binasa niya ito. Serena, please help me. I got into an accident in the stock room. Please help me, hurry up. Mark. Agad na nagpunta si Serena sa stockroom, para puntahan si Mark at tulungan ito. Nang makarating siya sa stockroom, ay agad niyang binuksan ang pinto at hinanap sa loob si Mark sa loob ng stockroom. Puro mga kagamitan ng school at mga pang-sports ang naroon. Medyo may kadiliman din ang lugar, at tanging sinag lang ng araw ang tanging ilaw na nagmumula sa dalawang maliit na bintana. Dahan-dahan siyang pumasok, at naglakad sa loob. Mark, tawag ni Serena kay Mark. Binuksan ni Serena ang ilaw, at tinawag ulit si Mark. Mark, nasaan ka? Mark! Tawag ulit ni Serena. Serena, mahinang sabi ni Mark. Nakita naman ni Serena si Mark na nakaupo sa may gilid, at nabagsakan ang mga hita nito ng bakal. Mark! Anong nangyari sa'yo? Agad na tinanggal ni Serena ang bakal na nakalagay sa mga hita ni Mark, at nag-aalalang nagtanong kay Mark. Nabagsakan ang mga paa ko, hindi ko pa kayang makagalaw. Sabi ni Mark. Habang abala si Serena na makipag-usap kay Mark, ay dahan-dahan namang isinara nila Charm ang pinto ng stockroom at nilock ito. Napansin naman ni Serena ang pagsara ng pinto, at agad siyang tumakbo dito para mapigilan ito, subalit nahuli na siya. Wait! May tao pa dito! Sigaw ni Serena habang malakas na kumakatok sa likod ng pinto. May tao ba dyan? Pakibukas po, may tao pa po dito. Muling sigaw ni Serena, at malakas na pagkatok sa pinto, subalit walang nagbukas sa kanya. Sa labas ng pintuan na iyon, ay nandoon ang barkada ni Charm, at masayang sinabi ni Charm. Mission accomplished. Habang nakipag-appear siya sa mga ito, at masayang naglakad papalayo sa lugar. Serena, tawag ni Mark kay Serena. Agad namang tumalima si Serena, at pinuntahan si Mark. Are you okay? Paano yan? Sinara nila ang pinto, paano na tayo nito makakalabas? Nag-aalalang tanong ni Serena kay Mark. Nag-aalala si Serena para kay Mark, dahil kailangan pa itong gamutin, at natatakot siyang makulong sila dito ni Mark. Kailangan silang makalabas kaagad dito. Maghintay muna tayo dito ng sandali. Sabi ni Mark at sumandal siya sa may dingding ng pader. No, kailangan mo magamot. Sabi ni Serena. It's okay, kaya ko pa naman. Sagot naman ni Mark. Samantala, sa classroom, ay bumalik na si Leo pagkatapos siyang kausapin ng kanyang coach. Pagpasok niya sa room, ay wala doon si Serena subalit nandun pa ang gamit nito. Sinubukan niyang tawagan si Serena, subalit naiwan nito ang phone sa loob ng bag nito, kaya hinanap na lamang ni Leo si Serena. Pinagtanong-tanong ni Leo si Serena sa kanyang mga kaklase, at ibang estudyante kung nakita nila ito. Jacob, nakita mo ba si Serena? Tanong ni Leo sa kaklase niya. Nakita ko siya kaninang tumatakbo. Sagot nito. Saan? Tanong kaagad ni Leo. Papunta siya malapit sa may gym, hindi ko alam exactly kung saan siya pupunta, baka sa gym or sa stockroom. Sabi ni Jacob. Ganun ba? Sige, salamat. Pagkawika ay agad na tumakbo si Leo papuntang gym. Samantala sa loob ng stockroom, tumayo ulit si Serena para humingi ng tulong, at malakas na paghampas sa may pinto. Hey! May tao ba dyan sa labas? Tulungan nyo kami.
Sigaw ni Serena. Please open the door. Nilock kami dito sa loob. Help! Please open the door. Malakas na sigaw ni Serena. Serena, stop it. Walang makakarinig sa'yo dyan, sabi ni Mark sa kanya. Pero ayaw mawalan ng pag-asa si Serena. Tulungan mo muna akong tumayo, sabi ni Mark. Pagkatapos ay lumapit si Serena kay Mark, at inalalayan niya itong tumayo. Subalit na out of balance silang dalawa at napatumba sa sahig. Napaibabaw sa kanya si Mark, habang siya naman ay nasa ilalim nito. Nagtama ang kanilang mga mata, at hindi komportable si Serena sa kanilang sitwasyon, kaya naman ay nakiusap siya kay Mark na tumayo ito. Mark, pwede bang tumayo ka na? Pakiusap ni Serena. Pero may ibang plano si Mark kay Serena, ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Hinawakan niya ang dalawang kamay ni Serena, at isinandal ito sa sahig. Ikinagulat naman ito ni Serena sa ginawang paghawak ni Mark sa kanya, agad siyang kinabahan sa plano nitong masama sa kanya. Mark, what are you doing? Let me go. Kinakabahan na utos ni Serena kay Mark. Subalit ngumisi lang sa kanya si Mark, at lalo pang inihiga ang kanyang katawan sa ibabaw ng katawan ni Serena. Naramdaman niya ang malambot na katawan ni Serena, at lalo pa siya nakaramdam ng init ng pagnanasa. Ngayon, mapapasa akin ka na. Natakot si Serena sa kanyang narinig, at agad na hinalikan ni Mark ang mga labi ni Serena, at papunta sa kanyang leeg. Nagpupumiglas naman si Serena, subalit ay napakabigat ni Mark, at ginamitan siya ng lakas nito, kaya naman kahit anong palag niya, ay hindi niya ito maitulak. Mark, please. No. Umiiyak na pakiusap ni Serena kay Mark. Subalit parang sinapian si Mark ng masamang espiritu, at hindi nito pinapakinggan ang anumang pakiusap ni Serena sa kanya. Nakatuon lamang ito sa kanyang plano, at intensyon na gawa ng masama si Serena, at para pumayag na si Serena na maging sila. Marahas na binuksan ni Mark ang mga butones ng blouse ni Serena, habang nagsusumigaw naman si Serena, at pilit pa rin kumakawala kay Mark. Huwag Mark, please, huwag mong gawin ito please. Umiiyak na pakiusap ni Serena, subalit patuloy pa rin si Mark sa paghalik sa kanya. Help! Tulong, malakas na sigaw ni Serena. Narinig naman iyon ni Leo sa may di kalayuan. Serena, sabi ni Leo sa kanyang sarili, at dali-dali siyang tumakbo papunta dito, subalit ito ay nakalock. Agad niyang sinipa ang pinto, at lumingaling sa paligid, nakita niya ang posisyon nila Serena at Mark, at mabilis niyang sinipa si Mark sa katawan nito. Tumalsik naman si Mark, at nagulat nang makita si Leo sa harapan niya. You beast! At muli pang pinagtatadyakan ni Leo, at pinagsusuntok si Mark. Saglit lang ay duguan na ang mukha ni Mark, at kahit anong iwas at laban niya kay Leo, ay walang-wala ito kumpara sa mga malalakas na suntok na natatamo niya mula dito. Habang si Serena naman ay agad na tumakbo sa may sulok, at agad na inayos ang kanyang blouse, habang patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Hindi siya makapaniwala na gagawan siya ng masama ni Mark, dahil matalik na niya itong kaibigan, at halos kapatid na ang turing niya dito. Halos masira na ang iba pang mga gamit na naroon, dahil sa pagsusuntukan ng dalawa. Laging lumilipad at napapatumba si Mark sa mga gamit na nasa paligid nila. Halos hindi na maimulat ni Mark ang kaliwa niyang mata, dahil sa suntok ni Leo, at sa dugong umaagos mula sa kanyang kilay. Nang mawala ng malay si Mark, ay tsaka lamang tumigil si Leo sa pagsuntok dito. Halos hindi na makilala si Mark sa mga natamo nitong suntok mula kay Leo, samantalang si Leo ay kaunting galos lamang ang natamo niya mula kay Mark. Agad niyang pinuntahan si Serena, na nakaupo sa may sulok na nanginginig pa rin sa takot habang umiiyak. Stop crying. I'm here. Pagkatapos ay mahigpit niyang niyakap si Serena. Niyakap din siya ni Serena ng mahigpit, at humagulgol ng iyak. I trusted him, hindi ko naisip na gagawin niya yun. Umiiyak na sabi ni Serena. Forget it. Stop crying, ayokong umiiyak ka. Saway sa kanya ni Leo. Nang makalmado na si Serena, ay agad silang nagtungo sa admin office, para i-report ang nangyari. Lumipas ang mga araw. Pagkatapos ng klase nila, ay niyaya ni Joyce si Serena sa library para mag-aral at mag-review, para sa darating na exam. Serena, tara mag-review tayo sa library. Yaya ni Joyce sa kanya.
O sige, Tere mag-review tayo. Sagot ni Serena. Tapos pagkatapos ay pumunta na sila sa library para mag-review. Habang nagre-review sila, ay nakatanggap ng text si Serena mula kay Leo. Where are you now, love? Tanong ni Leo. Nandito kami sa library nagre-review. Sagot naman ni Serena. Okay, sige. Sagot ni Leo. Pagkatapos at tumayo na si Serena. Upang kumuha ng libro. Sandali lang kukuha lang ako ng libro. Column ni Serena kay Joyce. Okay. Tumango naman si Joyce. Pagkatapos ay naglakad siya sa mga lalagyan ng mga libro, at tumingin siya ng kukunin na libro. Nang makita niya na ito, subalit hindi niya ito kayang abutin. Habang pinipilit niya itong abutin, ay may kamay na kumuha ng libro, na gusto niyang makuha, at nang nilingon niya kung sino ito, ay laking gulat niya nang makita si Leo sa likuran niya. Nagulat siya nang makita si Leo. O bakit ka nandito? Akala ko may pupuntahan ka. Tanong ni Serena kay Leo. Because I missed you. Nakangiting sagot ni Leo, and he kissed her on the neck. Napaatras naman si Serena, nang biglang humulik si Leo sa leeg niya. Nagulat siya dito at umiwas. What the? Stop it! Saway ni Serena. At naghanap ulit siya ng libro, subalit niyakap siya ni Leo habang siya ay nakatalikod. Anong libro ba ang hinahanap mo? Tanong ni Leo sa kanya. Accounting. Maikling sagot ni Serena. Maya-maya pa ay nakita na niya ang librong hinahanap niya. Pinakisuyo niya ito kay Leo, na abutin at iniabot nga ito ni Leo. Nang iniabot na ni Leo ang libro sa lagayan, ay lumapit pa si Leo. Sa pagkakataong ito ay naramdaman niya ang bahagi ng katawan ni Leo, na tila ba sinadya talaga ni Leo na gawin iyon. Nagulat siya nang maramdaman niya ito, at napalunok siya sa pagkabigla. Thanks, let's go. Agad na lumakad papalayo si Serena kay Leo, at nauna sa kanyang upuan. Ngumiti naman si Leo at sinundan siya sa table. Inilagay ni Serena ang mga dalang libro, at sinumulan na pag-aralan ang mga ito. Nagulat naman si Joyce nang makita si Leo, na umupo sa harapan niya. Oh, andito pala si Leo, tamang-tama turuan mo kami sa accounting, sabi ni Joyce. Okay. Sagot naman ni Leo, habang umupo siya sa tabi ni Serena. Inilapit ni Joyce ang notebook, at libro niya kay Leo. Tungkol sa problem na ito, hindi ko alam kung anong formula ang gagamitin ko. Sabi ni Joyce habang tinuturo ang problem kay Leo. Tiningnan at binasa ito ni Leo, at tinuro ni Leo kung paano ang gagamitin na formula. Tinuruan niya si Joyce kung paano isolve ang problem. Habang nagtuturo si Leo sa kanya, ay nag-imagine naman si Joyce habang tinatitigan si Leo. Makinis ang mukha nito, may matangos na ilong, may mahahabang pilak mata, at mapupulang mga labi. Are you listening? Tanong ni Leo nang mapansin niyang tulala si Joyce. Yes, please. Sagot naman ni Joyce habang ngumiti siya ng matamis kay Leo. Ipinagpatuloy ni Leo ang pagtuturo kay Joyce. Nang matapos na siyang ituro ito, agad niyang ibinalik ang notebook at libro ni Joyce. Thank you, Leo. Nakangiting sabi ni Joyce. Tumango naman si Leo sa kanya. Pagkatapos ay si Serena naman ang tinuruan niya sa pagsosolve ng problem. Matalinong estudyante si Leo, lagi siya ang top 1, at kahit hindi siya mag-review sa kanilang exam, ay lagi niya itong nasasagutan ng perfect score. Kaya naman lalo pa siyang hinahangaan ng mga estudyante, dahil hindi lang siya gwapo ay matalino pa siya. Maya-maya pa ay humarap siya kay Serena, at lumapit ng bahagya. Pinagmasdan niya si Serena habang busy itong nagsusulat. Dahil sa naboboard na siya, ay dahan-dahan niyang hinawakan ang buhok ni Serena at inamoy ito. Ang buhok mo, anong shampoo ang gamit mo? Tanong ni Leo habang hawak-hawak ang ilang piraso ng kanyang buhok. Hindi yan shampoo, conditioner yan. Sagot naman ni Serena. Oh, kaya pala mabango. Sabi ni Leo at patuloy sa pag-amoy sa buhok niya. Nairita naman si Serena sa ginagawa ni Leo sa buhok niya, kaya sinaway niya ito na tumigil. Please, stop. Tinitigan niya ng masama si Leo. Ngumiti naman si Leo sa kanya, at tiningnan ang kanyang isinusulat. Maya-maya pa ay bumulong si Leo sa tenga niya. Hindi ka pa ba tapos? Let's go home. Yaya ni Leo sa kanya, dahil naboboard na ito, at dahil wala din siyang magawa dito.
Halos 2 oras na sila nandito sa library. Hindi pa, kaunti na lang. Sagot naman ni Serena. Lumipas pa ang kalahating oras, ay paunti na ng paunti ang mga tao sa library, hanggang sa magpaalam na si Joyce sa kanila. Mauna na ako, nauumay na ako sa kaswitan yung dalawa. Pagbibiro ni Joyce. Oh, tapos ka na? Tanong ni Serena kay Joyce. Oo, magkita na lang tayo bukas. Column ni Joyce. Okay sige. Ingat ka. Column ni Serena. Okay, kayo din. Sagot naman ni Joyce. Nang makaalis na si Joyce, pinagmasdan ni Leo si Serena, na patuloy pa rin sa pagsusulat. Unti-unti siyang lumapit pa kay Serena, at mabilis na hinalikan ang tenga ni Serena. Nagulat naman si Serena at umiwas kay Leo. Maya-maya pa ay inakbayan siya ni Leo, at inilapit ang mukha niya sa leeg ni Serena, at masuyo itong hinalikan. Nairita na naman si Serena sa mga ginagawa ni Leo sa kanya. Ano ba? Tumigil ka nga. Paano ko matatapos ito? Ang gulo-gulo mo. Naiinis na sabi ni Serena. It's okay, pwede ka pa namang mag-review bukas eh. Sagot ni Leo. Lumingaling si Leo sa paligid, at napansin niyang iilan na lang ang estudyanteng naroon, dahil na rin sa paggabi na kaya nag-uwian na ang mga estudyante. Habang busy si Serena sa pagsusulat, ay dahan-dahan na hinahaplos ni Leo ang balat ni Serena, na nasa ilalim ng lamesa. Naramdaman naman iyon ni Serena, subalit hindi na lamang niya pinansin, para matapos na siya sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa ay naramdaman na niyang unti-unting tumataas ang paghimas ni Leo sa makinis niyang kutis. Agad niyang sinaway si Leo, at tinitigan ito ng masama. Hinawakan niya ang kamay ni Leo, at tinanggal ito doon. Stop it! Bulong ni Serena. Subalit nginitan lang siya ni Leo, at hinalikan naman ang pisngi at leeg niya. Tumingin ulit si Leo sa paligid, at nasigurong wala namang nakatingin sa kanila. Kaya isinandal niya ang mukha sa balikat ni Serena, at muling hinaplos ang makinis na balat ni Serena. Dahil sa kakulaitan ni Leo, ay pinabayaan na lamang niya ito. Hindi naglaon ay nagbigay naman ito ng kakaibang init sa katawan ni Serena. Ganun pa man, pinipilit pa rin ni Serena, na ipagpatuloy ang kanyang pagsusulat. Naramdaman naman ni Leo na nag-iiba na ang katawan ni Serena. Dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman. Hindi na siya makapag-focus sa kanyang pagsusulat, at napakagat na lamang siya ng labi, habang busy si Leo sa ginagawa nito sa kanya. At naramdaman niya ang mainit na hininga ni Leo, na tumatama sa kanyang mukha, na nagpapatayo sa kanyang balahibo. Maya-maya pa ay bumulong si Leo sa kanya. Come on, come with me first. Bulong ni Leo at kasabay nito ang pagtayo nito, at paghila sa kanyang braso. Nagtungo sila sa mga lalagyan ng mga libro. Anong libro ba ang hinahanap mo? Tanong ni Serena, habang nagtataka habang nakita niya si Leo na palingalinga sa paligid. Huwag kang maingay. Bulong sa kanya ni Leo. Tumahimik naman si Serena, at sumunod na lang kay Leo. Ilang saglit pa ay nakarating sila sa may dulo, at tila ba halos wala ng ilaw dito. Nagtataka na rin si Serena, kung bakit sila nagpunta doon ni Leo. Iniupo siya ni Leo sa ibabaw ng lamesa. Leo, anong ginagawa natin dito? Muling asisa ni Serena. Huwag kang maingay, saglit lang to. Kasabay niyon ay ang maalab na paghalik sa kanya ni Leo. Laking gulat naman ni Serena sa biglaang paghalik na iyon ni Leo. Ngayon, alam na niya ang ibig nitong mangyari. Pero inisip ni Serena na baka may makakita sa kanila dito, kung magkataon ay baka mock out sila sa school. Buong lakas niyang itinulak si Leo, para tumigil ito sa paghalik sa kanya. Leo, sinubukan niyang pigilan si Leo, pero ayaw nitong tumigil sa ginagawang paghalik sa kanya. Mapusok ang mga halik na iyon ni Leo, hinawakan nito ang kanyang mga balikat, at marahas na hinalikan ang mga ito. His expression in his eyes is excitement, taking joy in that very moment. He touched and squeezed her skin wildly, as she grabbed his hair, while her mouth slowly kissed her neck. While she sat on the table, his hand moved slowly under her skirt. His hand felt the warmth of her body. I love you, bulong ni Leo, sa kaliwa niyang tenga. She flung her arms around his neck, beyond ecstatic, and looked at him, cramming every bit of joy she felt. He willingly kissed Serena on her neck,
while dancing his hip on her body, he whispered in her ear. And when he finished, he wildly licks her left ear and bite it. He embraced Serena while catching his breath. I love you so much. Bulong ni Leo habang nagpapahinga ito sa kanyang balikat. I love you too, Leo. Sagot naman ni Serena. She smiled and they looked at each other, and he softly kissed her. After that sweet moment, bumalik sila sa kanilang upuan, at inayos ang kanilang mga gamit, at nagmadali silang lumabas ng library at umuwi ng bahay. Dumating ang araw ng mga puso. Sa paaralan, habang naghihintay sa kanilang guro, nilapitan ni Joyce si Serena habang nagsusulat. Serena, binigyan ka ba ni Leo ng bulaklak o regalo? Tanong ni Joyce kay Serena. Ha, wala, bakit? Tanong ni Serena. Hindi ba't araw ng mga puso ngayon, hindi ka man lang niya binigyan ng mga bulaklak? Tanong ni Joyce. Wala siyang ibinibigay sa akin sabi ni Serena. Ganon, pero napakagandang magkaroon ng ilang bulaklak, sabi ni Joyce. Hayaan mo na, sabi naman ni Serena. Naisip naman ni Serena, na baka hindi lang talaga showy or hindi siya yon guy na mahilig magbigay ng mga bulaklak, or gift tuwing Valentine's Day. Samantala, sa locker ni Leo, ay puno ng tsokolate, card at marami pang iba, nang buksan niya ito. Tinapon lang naman iyon ni Leo. Sa halos taon-taon, ay nakakatanggap siya ng mga regalo sa mga admirers niya. What the? Sabi ni Leo habang bumabagsak ang lahat ng ito sa harapan niya. Naiinis na dinampot niya ito, at itinapon sa basurahan. Oh, itatapon mo na lang ba yan? Sayang naman, sabi ni Alfred. Oh, kunin mo, sinabi ni Leo, at iniabot ang mga tsokolate at card kay Alfred. Salamat. Wow! Napakasarap nito, sabi ni Alfred nang buksan niya ang tsokolate, at kinagat nito. Bakit, binibigyan pa rin nila ako ng mga regalo? Alam na nila, na may girlfriend na ako. Naiinis na sabi ni Leo, habang kinukuha ang kanyang gamit sa loob ng locker. Dahil napakagwapo mo, para let go. Sabi ni Alfred habang kumakain ng tsokolate. Mayroong ding mga gwapo pa dito sa campus, hindi lang ako, sabi ni Leo. Ikaw si Mr. Campos. Remember, tikman mo, napakasarap nito, mukhang imported ata ito sabi ni Alfred at iniabot kay Leo ang tsokolate. Ngunit tumalikod si Leo at tumanggi. Hindi na, salamat, sabi ni Leo. Bahala ka nga, mukhang mamahalin pa ang mga binibigay sa'yong mga chocolates sabi ni Alfred. Ayokong tanggapin yan, baka magselos pa si Serena, yari pa ako dyan. Sagot naman ni Leo. Sabagay, may point ka naman dun. Kaya ako na lang kakain ng mga chocolates mo. Tamang-tama hindi ako nag-breakfast Masayang sabi ni Alfred. Tara na nga, bilasan mo, baka malate pa tayo. Yaya ni Leo. Okay sige. Pagkatapos ay mabilis na itinago ni Alfred ang mga chocolate sa loob ng locker niya, at kumuha lang siya ng 5, para ilagay sa loob ng bag niya. Pagkatapos ay sinundan na niya si Leo, na nauna nang maglakad papunta sa room nila. Sa oras ng kanilang break time, nagpunta sila Leo at Serena sa kantin ng sabay. Habang naglalakad, binibigyan si Serena ng ilang bulaklak, mula sa ilang estudyanteng humahanga sa kanyang kagandahan. Happy Valentine Serena, sabi ng ilang estudyante, kasabay ang pagbigay sa kanya ng bulaklak. Salamat. Sabi ni Serena habang nakangiti siya. Sa kabilang banda, naiinis naman si Leo, dahil tinatanggap ni Serena ang mga bulaklak, mula sa iba't ibang lalaki. Habang ibinabasura niya ang lahat ng kanyang natanggap mula sa kanyang admirers. Ang bigat? Tulungan mo naman ako Leo, pakihawak ng iba. Sabi ni Serena sa kanya. Bakit mo tinanggap yan? Nahihirapan ka tuloy. Sabi ni Leo habang nagagalit siya. Bakit? Valentine's Day ngayon. It's fine, kung bigyan man nila ako ng flowers, buti nga sila binibigyan nila ako ng flowers. Hindi tulad ng iba dyan. Sabi ni Serena. Napahinto naman si Leo sa paglalakad, at tumingin sa kanya ng masama. Nagpaparinig ka ba? Sabi ni Leo at nagtama ang kanyang mga mata. Bakit, tinamaan ka ba? Tanong ni Serena, habang nakakunot ang noo niya. Inis na sabi ni Leo. Pagkatapos ay agad niyang kinuha ang mga bulaklak ni Serena,
at itinapon ang mga ito sa labas ng gusali. Lahat ng ito ay bumagsak sa damuhan sa baba. Nagulat naman si Serena sa ginawang iyon ni Leo. Wait, bakit mo ginawa iyon? Sumigaw si Serena, habang nakatingin sa baba. Mula ngayon, hindi ka natatanggap ng anumang bulaklak, maliban kung ito ay mula sa akin. Galit na galit si Leo, at naglakad ito papalayo. Sumunod naman si Serena. What's wrong with you? Tanong ni Serena at nainis din siya. Alam mo ba, itinapon ko lahat ng ibinigay nila sa akin, dahil akala ko baka magalit ka at magselos ka, tapos ikaw. Sagot naman ni Leo. Ano ang mali sa pagsisikap ng mga taong iyon na bigyan ka ng regalo? Bakit hindi mo ito tanggapin? Tanong ni Serena. Basta, gawin mo lang ang sinasabi ko. Huwag mong tanggapin. Mariin na sabi ni Leo, at hinila niya si Serena sa kantin. Huminga na lamang si Serena ng malalim, habang naglalakad. Pumasok sila sa loob at sabay silang kumain. Late at night at the mansion. Pagkatapos maligo ni Serena, sinabi sa kanya ni Leo na aalis sila. Magbihis ka, may pupuntahan tayo. Matapos siyang magsalita, ay pumasok siya sa bathroom at naligo. Ano kaya ang magandang isusuot? Sabi ni Serena habang pumipili ng damit. Naisip na niyang i-date siya ni Leo, akala niya ay wala itong pakiramdam, at matutulog na lang siya ng mahimbing ngayong Valentine's Day. Nakita niya ang isang puting dress, na may palamuting mga bulaklak sa damit, na may malambot na tela. Isinukat niya ito at tamang-tama sa kanya, at off-shoulder ang design nito. Inayos niya ang kanyang buhok, at nag-makeup ng kaunti. Habang inilalagay niya ang kanyang makeup, lumabas si Leo sa banyo. Tiningnan niya si Serena, at nagsuot din siya ng damit na pangalis. Nagsusuot siya ng mahabang manggas ng puti, at itupi ito hanggang sa siko. Tapos ka na ba? Tanong ni Leo. Pagkatapos ay nagsuklay siya ng kanyang buhok, at nag-spray ng pabango. Niyakap niya ang baywang ni Serena at bumulong, napakaganda mo talaga, gusto ko ang damit mo. Pagkatapos ay hinagkan niya ang kanyang balikat. Gusto mo ito dahil gusto mo laging humulik sa balikat ko eh. Sabi ni Serena habang ngumiti. Hindi naman sabi ni Leo at pagkatapos ay pinisil niya ang ilong ni Serena. Ouch! Sabi ni Serena, halika na nga, umalis na tayo, yaya ni Leo. Pagkatapos ay nagpunta sila sa kotse. Nagulat si Serena nang buksan ang pinto ng kotse, nang makita niya ang isang malaking bouquet sa upuan na may pulang rosas. Wow! Napakalaki nito sabi ni Serena. Salamat, sabi ni Serena at hinalikan niya si Leo sa labi. Pagkatapos ay sumakay na sila sa kotse. Saan tayo pupunta? Tanong ni Serena. Secret, sabi ni Leo habang nakangiti at nagmamaneho. Okay, sabi ni Serena at tuwang-tuwa siya, habang pinagmamasdan ang mga rosas. Ilang piraso ang mayroon ito? Tanong ni Serena, habang hawak ang malaking bouquet. 200, sabi ni Leo. Kaya pala napakabigat nito, sabi ni Serena. Pagdating nila sa lugar, iniwan na muna ni Serena ang mga bulaklak sa upuan. Bumaba sila ng kotse at inilalayan siya ni Leo. Wait, bago ka bumaba, sabi ni Leo at nilagyan siya ng blindfold sa mata. Sinuportahan siya ni Leo, at hawak ang kanyang mga kamay sa pamamagitan ng paglalakad. Mukhang isang malaking hardin. Tumigil sila sa paglalakad. Bumilang ka ng 20 at pagkatapos ay maaari mong alisin ang iyong blindfold, okay? Sabi ni Leo at lumakad papalayo si Leo kay Serena. Pagkatapos ay narinig niyang, lumayo si Leo sa kanya. Sandali, saan ka pupunta? Tanong ni Serena sa kanya. Bilang ka lang ng 20, sabi ni Leo. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pagkatapos niyang magbilang, ay agad niyang inalis ang kanyang blindfold. Nakita niya ang mga halaman tulad ng isang kuweba na may maraming ilaw. Narinig niya ang tunog ng gitara na nagmumula sa loob, pumasok siya sa loob ng dahan-dahan. Habang naglalakad, nakita niya ang puno ng mga petals sa sahig, at kandila sa pathway, sa landas ng kanyang daan. May mga nakasabit na ilang puting kurtina, at nakasabit na mga ilaw.
Pagdating niya sa loob, ay nakita niya si Leo na naggigitara, at kumakanta siya ng napakatamis, habang nakatingin sa kanya. Look at the stars. Look how they shine for you. And everything you do. Yeah, they were all yellow. I came along. I wrote a song for you. And all the things you do. It was called Yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Your skin. Oh yeah, your skin and bones. Turn into something beautiful. Do you know? You know I love you so. You know I love you so. I swam across. I jumped across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. I drew a line. I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. Your skin. Oh yeah, your skin and bones. Turn into something beautiful. Tumitig si Leo habang kumakanta siya, at dahan-daang lumapit sa kanya si Serena. Nagulat si Serena nang makita niyang kumakanta si Leo para sa kanya. Napakaromantikong lugar, hindi siya makalakad at manatili sa kanyang paa. Habang kumakanta si Leo, napansin niya ang nakabitin na mga larawan nila. Mayroon ding mga rosas sa gilid na nakasabit, at ang ilang mga ilaw na nagniningning na tulad ng mga bituin. Matapos kumanta si Leo, ibinaba niya ang gitara sa silya. Happy Valentine's love, nakangiting sabi ni Leo, at binigyan siya ng isang pulang rose. Happy Valentine's. Thank you. I'm so touched. I'm so speechless. Sagot naman ni Serena, habang naluluha siya sa saya. Do you like it? Tanong ni Leo. No, I loved it. Sagot naman ni Serena. Pagkatapos ay kinuha ni Leo ang isang bagay mula sa kanyang bulsa, at hinawakan ang kaliwang kamay ni Serena. At lumuhad si Leo sa kanya. Ito ang aking tunay na proposal. Gusto kong ibahagi sa iyo ang buhay ko. Gusto kong makasama ka araw-araw, at magpakailanman. Mahal na mahal kita, higit pa sa nalalaman mo. Sabi ni Leo habang lumuluha. Leo, mahal din kita. Ikaw lang ang mahal ko sa buhay. Napuspos ng pansamantalang pag-ibig si Serena. Pagkatapos ay inilagay ni Leo ang singsing na diamante sa daliri ni Serena, at niyakap ng mahigpit si Serena. Pagkatapos ay dahan-daang hinagkan niya si Serena. Biglang narinig ni Serena na may tumutugtog ng violin. At gustong-gusto nilang sumayaw sa magiliw na musika. They shared a night full of love and happiness for one another. Serena feels so blessed for having Leo in her life. She cannot imagine that she could experience this, so sweet proposal of Leo. She is so in love with Leo. Leo is so happy for expressing his love for Serena. He don't know how to express how he was great and how he loved Serena so much. He feels sad earlier, when he saw Serena smile at the other man, giving her a flowers. There's a hurt inside his heart. He doesn't want the feeling that he cannot give her that smile. But now, he is very proud that he could do this such thing for her, and Serena so much appreciate it. What a great feeling that his love found her happiness in his arms. The night was so sweet, they danced at the night sky. Having a great feelings that full of love of one another, that never last.